God bless you po, to the beloved choral guro po rin ng Diyos. Palakpakan natin ang dagilang hinang kamahal na Panginoon. O nga po mga minama, tayo po itipo rin tumayo na ito. Espiritu po natin, beloved mahal na mga ral, to our beloved Lord and Preacher, Kuya Andy Binyas. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, the beloved Preacher Mario Layon. Everybody say, praise the Lord. Taas yung gamay, tayo po'y dumalangin. Opo, dakilang Diyos, maraming salamat sa dakilang magkataong lumos sa amin sa gabing ito, sa araw na sa gabing ito, Lord. Dila mo namin ito nga malawalhati, you bring me here safe, by your grace and mercy to the first prayer of dearly beloved parents of the Lord, beloved old pastor, blessed pastor, the all blessed family, Lord. Thank you so much for the holy presence. So touch our heart, Lord, as from the choir. The testimony that we hear, Lord, I beseech you, God, to please anoint the humble servant, delivered love and message to the brethren. I bind Satan, cast out hindrances in our midst right now, God. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. First of all, the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty, only to our loving God, our great Savior, and give the double honor and the respect to our dearly beloved, honorable parents of the Lord, and to cherish the loving memories of Pastors preaching and teachings of our beloved noble pastor, Richard Almeida, and all beloved stand pastor, Lincoln Almeida, and greetings to the whole blessed Almeida family, and also a greet to all my beloved, my family, my corporate church, sa inyo lahat, mga minamahal, sa lahat may bisita man, at sa lahat ng mga webcast viewer natin sa buong daigdig. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kamusta ka mo, mga minamahal? Salamat sa Panginoon. Nagkita pa rin tayo. Habang buhay, may pag-asa. Amen. Dahil yung tulay natin ng pag-asa ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi man tayo karapat-dapat, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos sa minglong another responsibility, ang inatang siyong abang lingkod, aming pamilya, bagamat napakahirap. Di basta-basta. Layo ang mga lugar, nagkatiwala sa atin, alang-alang sa gawain. Kung ako lang, surrender ako, pero wala tayong magawa. Dahil tinawag ng Diyos tayo, kasama ating mga beloved, mga workers, preacher doon, na-assign sa dako ng Western Visayas, sa Panay Island, sa Sahara, sa Ruas, doon kami, kahabagan ng Diyos na natili pa rin ang ating mga kapatiran doon. Wala sila madisturbo sa mga gawa ng kaaway. That is the fruits of the prayers of beloved parents in the Lord. Amen? Hanggang kapunta pa kami, nagbiyahe pa kami para dumating kami ng Martes from Manila. Halos lang kami pahinga. So nag-Wednesday service kami, nag-Friday service kami sa Sara. Din pagkasabado, nagpunta kami sa dako ng Ruas City. So doon kami nag-Sunday, kabagan ng Panginoon. Yan pa rin ating mga kapatid. Pagka-Monday, nagbiyahe kami. Madulong ng San Jose, Antique. Maminamahal, parang Mindanao din. Bundok, ikot-ikot. From our place, Sara, nagbiyahe kami ng almost mga 4 to 5 hours. Napakalayo ng lugar. San Jose, Antique. Yan ang capital province ng Antique province, Lord. Mayroon tayo din gawain doon. So tayo pa rin ang pina-take over. Kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Pagdating namin doon, nagulat ako, maraming tumatawag. Yung Semirara Island. Yung Semirara Island facing Antique. Sasakay ka ng barko siguro, mga 3 hours din. Tumatawag sila. Kuya, nabalitaan namin na hanggang dito ka na daw sa Visayas. Pwede naman pati itong Semirara Island kayo na magsakop. Ha? Murang malayo na tayan. Tumawag naman yung mga bandang Negros Oriental. Grabe daw pa eh. Nabalitaan namin na diyan ka na. Mabuti. Lahat kami rito, lilipat na sa'yo. Sabi ko, wag muna. Hindi na makaya. Diyan lang muna kayo. Kala siguro lang madali. Di ba? Mami naman, mahirap po. Pero kung ibigay natin sa Panginoon, walang mahirap.
Habang may kaya pa tayo, kaya pa natin, ay tulungan tayo ng ating, kasi ang ginagawa natin hindi para sa ating sarili, kundi para sa kaluwalhatian, sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya ako nagpasalamat ako na kayo dito sa Cagayan. We are so blessed and our heart enlarged because of you, na nanatili kayo sa musuporta. Nalaman na intindihan yung buhay namin bilang manggagawa, manang bilang nanguna. Napakahirap, mabayaan namin itang ilang linggo, mga mel dito pa rin kayo. We're so happy. We're so blessed by the grace of our loving God. Yan ay bunga ng mga unang panalangin ng ating beloved parents of the Lord. Kaya sabi kay Dinoy, Martis, sabi mo dyan, real fasting tayo. Kami dito, real fasting din. Kasi isa lang tayo eh. Amen? Isa lang tayo. Kaya may Holy Supper sa Sunday. Kaya sabi ko, tama. Nagkapag-fasting din kami doon. Pag Wednesday, nagbiyahe kami. Yun, nakarating sa habagan ng Diyos. Napakaganda ng panahon. Amen? Basta kasama mo ang Diyos, hindi tayo papabayaan. Maging peaceful ang lahat ng bagay. Basta sundin na natin ang kalooban ng Diyos. Lalo pinagpala tayo kay naka-attend kayo sa 50th church anniversary. Sabi na pinagpala sila dahil nag-testify kayo, naka-attend kayo sa 50th anniversary. Pinagpala naman hindi nakatambong. Kasi nagawain pa rin dito, nadama pa rin natin pasensya because we are saved only one Spirit, isa lang ang ating mahal na Panginoon. Maybe next time, makadalo naman tayo, pagpalain tayo. Hindi pa man maubos-ubos yung anniversary. Habang di pa bumalik ang Diyos, mayroon naman centennial. Amen. Ewan ko lang kung makarating pa ba tayo dyan. Amen ba? Alos mga senior na tayo at senyorita, pero pag hindi pa bumalik ang Diyos, ang Panginoon bigyan ng kalakasan sa ating lahat. Basta importante, sumusunod tayo sa kanyang kalooban. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko dito sa mensahe, yung kagalakan, kasiyahan, revival, spiritual na ramdaman nyo, mga minamahal, panatiliin nyo yan. Panatiliin nyo yan. Hindi lamang isang buwan, 2 buwan, na nakadalo tayo sa 50th, grabe spiritual revival. Sabi nga ng mga news, iba-ibang mga news eh. TV5, TV4, GMA, halos mga iba-ibang mga newspaper, almost daw 200 to 300,000 yung tao doon sa Lunita. More than that, estimated lang nila yung rap, pero sobra-sobra halos, malapit siguro mga 400,000 po yun. Grabe. Terrible. Amen? Hindi basta-basta na spiritual revival. Gusto po mo, maraming politiko gusto pumunta doon. Pumunta sa likod, sa ilalim ng grandstand stage, magkipag-istorya sa mga beloved children. Gusto lang pumunta. May mga advance party sila, nagkipag-communicate sa atin. Gusto lang magbisita. Pero sabi ng beloved children, I'm sorry. May mga social media, you want to interview us? Pa-interview namin kayo dahil kita nyo naman yung Diyos mo ko said kung what is this church. Pero itong aming pag-celebrate ng 50th anniversary, this is fully spiritual. Walang halong politics ito. Kaya nagtaka kayo, walang mga politiko. Kasi bakit? Madidisturbo tayo. Para makita nila, so basta ang ating purpose, prayer, 50th anniversary, celebration, prayer rally, we pray for the nation. We pray for peace for our nation. Sa ating sambayang Pilipino. That's all. Nakikita nila. Kaya ang prayer of the righteous people ay pinapakinggan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita nila nga gaano tayo ka-spiritual na mga tao. Wala tayong nahangad na mga ano-anong klaseng politiko. Parang ganun-ganun. Hindi po. Bahala ng Diyos. Kaya naglagay sa gobyerno, Panginoon naman. Ang lalagay ng magpisto, Panginoon naman. So we are in the Lord's side. So patuloy tayo, bahala na ang Panginoon. Basta as long ng ating pinaka-presidente, walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos. Everybody say, praise the Lord. Ang ating tema ngayon, keep the fire burning in your heart. Panatiliin natin na umaapoy, nasusunog ng apoy ang ating mga puso sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Everybody serves the Lord? Sabi nito, keep the fire burning. It is a call to actively maintain our spiritual passion and commitment to God. Yun ito na, keep the fire burning in our heart. A call, tawag ng
maging aktibo tayo, maging madasigon tayo to maintain our spiritual passion. Yung anong itawag ng passion, yung talagang silabo ng ating kainit damdamin, nararamdaman, yung itawag na spiritual passion, yung kainitan, yung silakbo ng damdamin natin, nga grabing kagalakan natin, grabing naramdaman natin nga more the spiritual passion tawagin, and commitment to God. Commitment to God. Ano bang ating commitment? Yung ating mga pangako sa Diyos. Dumalo tayo doon, Lord, salamat sa spiritual revival. Salamat sa kasiyahan. Salamat sa kagalakan, Lord. So, nag-release ka ng commitment. Lord, paglingkuran kita. Kahit anong mangyari sa buhay ko, kahit anong pagsubok sa buhay ko, kahit na-scam kami ng ticket, nakarating pa rin kami sa 58. Salamat, ipagpatuloy namin ang aming paglingkod, pagsamba sa iyo. To maintain our spiritual passion and commitment to God. Yan ang tawag na Diyos, to keep the fire burning in our heart. The call of actively. Maging active tayo. Kasi ngayon, active kayo, baka next month, wala na. Amen. Amen. Tumawa si Mr. P. Keep the fire burning in your heart. Meaning, a call of actively. Actively. Maintain our spiritual passion and commitment to God. Tandaan nyo yan. Kailangan manatiling umaapoy, kumakalayo ang ating puso, puno sa presensya. Palagi ito'y active. Masigla. Mainit. Dumalo sa gawain ng Diyos. Yun ang tawag actively. Hindi lamang Wednesday, hindi lamang Friday, hindi lamang Sunday, kundi you maintain our spiritual passion, nagasilakbo, kanamdamin spiritual, nga grabing umaawas-awas sa kagalakan. And commitment to God. Kailangan malaman niyo po yun. Amen. Ilang linggo pa lang. Grabe yung usok ng apoy, ng presensya from the 50th anniversary. Sabi ni nag-testify doon Sunday, nanood ako parang nayanig na yung Metro Manila, hindi naman. Nayanig lang yung Lunita Grandstand. Amen. Amen. Sige, pagkanamdam niya, parang nayanig yung buong Metro Manila malaki yung Metro Manila Nayanig lang yung buong Lunita Park, Lunita Grandstand sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung saan doon ang mga anak niyang totoo, righteous. Kaya pasensya na kayo, hindi ko kayo masyado na asikaso, hindi ta kayo palagi napuntahan, dadaanan ko lang kayo. Kaya marami kasi kaming mga mga assignment. Kaya maganong-ganon kami. Kaya hanggang pag biglang nagbago pa yung programa, binatawag ako doon sa information. Akala ko nga papalitan ako sa giving Kaya pala, sinabihan ako nga, nagbago yung programa. Kasi gabi na tayo matapos na kailangan after the singles and youth exhortation for giving na. Habang maaga. Ngayon, kailangan i-announce mo to. Ngayon, kung kuha ng mga offering cloth, kailangan may mga tatak dito sa kwilyo ng mga reflectorized na logo, Diyos mo kusin. Kasi tuwing big events sa Manila, Lunita, maraming ginagamit ng kaaway dyan. Pag oras na ng giving, maraming lumalabas, nag-uniforme ng adult choir, nag-uniform ng mga finance choir, bigla doon manghingi rin ng offering cloth. Anong offering? Akala nila, siyempre wala naman kapatiran, ganun lang Just nalalaman pala, may nakakita, pagdating sa dulo, humubad ng damit, pinagbibilang na yung ilang mga pera. Kaya ngayon, nabantayan na natin kasi yan ang sabi, maging wise ang Kristiyano. Kailangan palagi natin mabantayan ang gawa ng kaaway, maging wise tayo. Diba? Minsan yung Central Church, naging wise tayo. Kaya delikado yung pagbigay ng supiring. Pag hindi tamang pagbibigay mo, hindi pagpapala, ang blessing, matanggap mo, maging course. Yung ibang kamay ang binigyan mo, hindi sila authorized na tumanggap at kumuha ng tension offering. Kaya hindi basta-basta magbigay, magpadala kung saan-saan na lang. Kaya yung mga taong authorized at anointed at sila po'y authorized ng church, sila lang ang may authority to get the tithes and offering. Kaya yung ginabalik-balik kong announcement doon, kaya naman, maraming taong gumagaya. Sinasamantala kasi maraming tao Doon sila makapira. Grabe nga racket yun. Hindi lang pala sa CDO may scammer, kahit saan may scammer. Amen.
Kahit saan, meron mga scammers, mga mangiilad, mangluloko. Kaya magbantay po tayo, be wise in serving to our loving God. Nga manatili ang apoy sa puso natin na lumalagablab, sumisiklab, umiinit, palagi manginmal. Kaya bantay po tayo. Hallelujah. Kaya sabi dito sa Leviticus chapter 6 verse 12 up to 13. Pakibasa. Medyo gabi na tayo. Praise the Lord. Sa aklat ng Levitico, Kabanata 6, ang talata ay 12 hanggang 13. Praise the Lord. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay pamatilihing nagniningas doon, hindi papatayin. At ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga. At ayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin. At susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. 13. Ang apoy ay pamatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi papatayin. Palakpakan po natin, Diyos. Ang apoy ay panatiliing numiningas at hindi papatayin. Amen ba? Anong ibig sabihin yon? Ano ibig sabihin ng apoy sa dambana? Sabi dito, the fire on the altar, dambana altar eh. The fire upon the altar shall be burning in it. It shall not be put out. Hindi pwede mapatay. And the priest shall burn avoid. Muna, ginabasa ko pa. The priest burn wood on it every morning and lay the burn offering in order upon it, and shall be born thereon the fat of the peace offering. Inusulog ni Leon sa unang panahon ng Old Testament. And the fire shall be ever be burning upon the altar, it shall never go out. Kaya manatili ang apoy sa loob ng altar. Sabi dito, the fire of the altar represent our spiritual devotion. Nakikinig ba kayo? The fire on the altar represent our spiritual devotion and relationship with God. Kaya kailangan palagi dito nagmo-move ang presensya ng Diyos. Palagi sa altar kumaapoy ang presensya ng ating Panginoon. The fire on the altar represent our spiritual devotion. Spiritual devotion. Yung ating mga pagpupuri, yung ating pag-concentrate, yung ating mga panalangin, yung ating hallelujah, pag-devote ng heart, buhay natin sa ating Panginoon. That is, represent spiritual devotion and relationship with God. Relasyon natin sa Diyos. Kung gaano natin gibahal ang Diyos, gaano natin pinahalagahan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Palagi natin siyang pinupuri, palagi natin siyang sinasamba, palagi tayong nag-umaawit sa Kanya. That is a spiritual devotion and relationship God. Umaapoy palagi, pananatili ang apoy sa altar. Constant reminder of His presence in our lives. And a constant reminder of His presence in our life. Constant ito. Palaging pinapaalala nga ang presensya ng Diyos hindi palagi mawala sa ating mga buhay. Shall keep the fire burning in your heart. Reminder ito. Kailangan huwag natin walain sa puso natin, sa buhay natin, ang sumisiklab na apoy ng balang espiritu sa puso natin. Huwag natin palabasin, sabi ng Biblia, and the fire did not go out. Manatili ang apoy sa altar at hindi natin pwede palabasin. Kaya palagi nyo sikapin nga ang presensya ng Diyos, umaapoy nga presensya ng Diyos sa puso palagi. Hindi ito aalis sa puso natin. Never go out. Manatili palagi para manatili ating personal devotion and relationship with God. Manatili ito. Constant reminder of His presence in our life. Kasi pag wala ka ng Holy Spirit, wala nang apoy mo, patay na. Yung Holy Spirit, langis po yun. Langis. Diba yung 5 virgin, wala nang langis ang ilang lamparahan, dahan-dahan na mamatay ang apoy. Kaya pawala na, lumabas na sa puso natin yung banal na Espiritu, the anointing of the Spirit. Maminal, dahan-dahan, manghina ka. Mamatay ang spiritual reality mo.
Manglamig ka, manglulupaypay ka. Pasukan ka ng kaaway. Lahat na kaaway uudyok sa iyo. Na wala ka ng power. Wala ng apoy. Susunog sa matimtasyon sa gawa ng kaaway. Kaya sabi niya, keep the fire burning in your heart. Manatili ang presensya sa ating puso. Kaya pag dito ka sambahan, concentrate. Spiritual devotion. The fire on the altar represent our spiritual devotion and relationship with God. Anong personal devotion? Kaya pagdating mo sa sambahan, dito, magpuri ka. Umawit ka. Magpalakpak ka. Siwigaw ka. Ba't mapuspos ka ng banal na Espiritu? That is a spiritual devotion and relationship to God. Kahit may duty ka sa gate, magsumikap ka, mapuspos niya. Kahit may duty ka sa CR, magsumikap ka na mapuspos siya ng banal na Espiritu. Panatiliin mo sa puso mo yung apoy. Yung maapoy lumalagablab na apoy. Diba sa araw ng Pentecostes, in the day of Pentecost, Acts chapter 2, where fully come, they were all in one accord in one place. And suddenly, the fire came from heaven. It's like a bowl of tongues of fire. Katulad ng apoy, bumilog na dila ng apoy. At umupo sa bawat isa kanila. And suddenly, they came unto them. They heard the sound of the rushing mighty wind, the cloven tongue of fire, and sit upon each of them. Grabing presensya, nagpuri sila sa upper room ang mga apostoles. Ang suddenly, galit lamang, bigla lang dumating ang gahaguros gahangin. Gahaguros, rushing mighty wind. At it appeared to them, nagpakita sa kanila, the bowl of fire, like a tongue, cloven tongue, like bowl of fire. Nag-represent the Holy Spirit and sat its upon of them. At umupo, pumasok sila mga ulo at they began to speak with other tongues. Umpisa nagsalita sila ng speaking tongues because the Lord gave them utterance. Kaya nagulat yung mga tao sa labas. Mga barbarian, iba-iba sa maratan, nagsalita na iba-ibang mga wika. Ano sabi ng mga tao? Uy, alas 9 ng umaga, mga lasing ang mga taong ito, nagsalita ibang wika, kala na ano nangyari? Sabi ni Pedro, nga matapang na napuspos sa balang Espiritu, Ye men of Galilee, hindi kami mga lasing sa mga bagong bino, kundi itong binangako ng Diyos, in the last days I will pour out my Spirit. Yung si Kristo na pinapako siya ngayon, si Jesus naming Diyos sinasamba, yan magsisi kayo upang kayo magkaroon ng kaligtasan. Natakot yung mga tao. Men, what shall we do? Anong gawin namin? Nung narinig nila ng aras Pedro, natakot sila. When they heard the preaching of Peter, they were pricked in their heart. Anong prick? Nasusunog ang ilang mga puso. At nagtanong sila, what shall we do? Anong gawin namin? Sabi ni Pedro, bumuka ang bibig. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. The gift of the Holy Spirit. Ngayon na naman kailangan natin pagsumamba. Tayo mong nangyari sa 50th. It's a grand spiritual revival. Terrible. Kung nag-concentrate ka doon, grabe. Halos paubos yung luha mo. Kung hindi ka nag-concentrate, wala kang maramdaman. Kaya nga sabi ko, kahit saan ka lang ng mga revival, kung di ka nagkukonsentrate, wala rin mangyari sa buhay mo. Kahit saan nga sambahan, simple, maliit at marami. Kung nagkukonsentrate ka, nagdadaba mong presensya, yun ang spiritual revival mo. Pero wala ka naramdaman, mga minimal, galon, wala. Tingin na tingin ka lang, umiikot yung mata mo kung saan ka tumitingin. Hallelujah, di ka nagkukonsentrate, bali wala. Holy Spirit ang naramdaman sa puso mo. Kaya papasok lamang yung Holy Spirit sa tao pag concentrated ang isipan niya. That is your spiritual devotion. Devotion, nag-concentrate ka. Spiritual relationship to God. Ipakita mo, paano mo purihin ang Diyos. Paano mo sambahin ang Panginoon. Paano mo siyang liwalatiin. Paano mo siyang pasalamatan. Paano mo siyang nirespeto. Paano mo siyang ino-honor. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Upang manatili
sa puso natin ang apoy, presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. Palagpakan natin Diyos, pamilya. Everybody, praise the Lord. Kaya mga minamahal, examine your own spiritual life. Palagi to. How could we apply this in our life? Please always examine. Examine your own spiritual life. Examinin nyo palagi. Spiritual life nyo. Kung diyan pa ba sa puso mo ang presensya? O maapoy pa bang paglingkod mo? O baka wala na? Sabi dito, is your fire burning? Tanong yan. Examine your own spiritual life. Ang tanong, is your fire burning brightly, flickering, or nearby extinguished? Ang apoy ba na apoy ba ay lumalagablab pa ng brightly? Anong brightly? Ay lumiliwanag pa ba sa puso natin? Flickering, nagkikislap-kislap pa ba? Amen? Nagkukitita pa ba? O nearly extinguished? Anong nearly extinguished? O base patay na? Wala na sa puso natin ang apoy, ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pag wala ng apoy sa presensya nyo, nearly extinguished. Dapat ma-distinguished mo, hindi na-extinguished. Hindi mamatay. Na palagi, pagsamba mo dito, unang kanta pa lang, tumutulo ng luha. Examine your spiritual life. Baka matapos na yung gawain, malapit na closing prayer, wala kang naramdaman isang patak na luha tumulo sa mata mo. Sayang. Namatay ang apoy sa puso natin. Huwag natin pabayaan lumabas at mamatay ang apoy sa puso natin. Sabi ng ginasa kanina, kailangan panatiliin mo yung apoy sa altar, hindi lalabas. That is represent our spiritual devotion and relationship to God. Amen ba? Amen? Kinatiliin natin yan. Iba sa pag mawala yan, delikado ang buhay natin. Yan po maraming Kristiyano na babihag ng kaaway. Di wala na. Ngayon, paano natin ito? How to keep the fire burning? How the fire keep burning sa ating buhay. Una, nourishing God's Word. Anong nourishing God's Word? Kailangan palagi mong bubusugin, patabain ang salita ng Diyos sa loob ng puso mo. Amen? Bible study. Palagi ka magbasa ng Biblia. Regularly reading and meditating on Scripture. Magbasa ka palagi ng Biblia. Regularly, palagi. Magbasa at mag-meditate ng salita ng Diyos upang ma-maintain natin ang ating mga spiritual burning sa puso natin. Sunod, your personal reflection. Ano yung personal reflection? Applying biblical principle to daily life. Magkaroon ka ng reflection ba? Personal reflection, ano kaya ako noon at ngayon? Ano ba yung ginawa ng salita niyo sa buhay ko ngayon? Reflection of the past. Personal reflection sa buhay mo. Noon, palaboy-laboy lang ako. Wala akong pag-asa. Ngayon, salamat. Salamat, binago ako ng Diyos. Applying biblical principle sa imong araw-araw na buhay. Kailangan po natin meditating. Reflection. Alalahanin mo, noon wala akong makain. Noon, palaboy-laboy lang ako, lasinggiro, sugarol, magnanakaw, mangluluko. Ngayon, salamat. May patutuon ako. Salamat, Lord. Noon, wala akong kasiyahan, kagalakan, malungkutin ako. Problematic ako, gusto ko magnakaw, magpatay ng tao. Ngayon, hallelujah, punong-puno na ako ng presensya. Salamat. Kaya you maintain your spiritual passion and commitments to God. How to keep the fire burning in our heart. Sunod,
prayer and communion to God. Palagi kang manalangin. Amen? Amen? Prayer and communion to God. Panalangin at palagi kinakipagkaisa communion sa ating mahal na Panginoon. Kaya mayroon tayong Holy Supper, communion, every last Sunday of the month, para palagi natin isipin nga magkaisa palagi tayo because we are one body of Christ and member in particular. So if we commune, mga minamahal, mabalik ang pagkakaisa natin, mabuo ulit ang katawan ni Kristo. Kailangan natin yung prayer and communion with God. Huwag tayo magpalayo sa Diyos. Palagi ka manalangin at communion to God. Magipag-istorya ka, magkaisa ka palagi sa Panginoon. Dikit sa Panginoon. Huwag ka upang di ka mapalayo sa Diyos. Araw manatili sa puso natin apoy na sumisiklap ng kagalakan. Palagpakan natin ang Diyos. Consistent prayer. Consistent prayer. Amen? Manalangin palagi. Consistent prayer. Maintaining an ongoing conversation with God. Yung itong consistent prayer. I-maintain natin ang ating ongoing conversation to God. Palagi ka makipag-usap sa Diyos. Palagi ka makipag-istorya sa Panginoon. Palagi mong kausapin ang Diyos. Maintain consistent prayer. Maintaining an ongoing conversation with God. Sunod, intentional prayer. Anong ibig sabihin ng intentional prayer? Pagsisikap, pagsumikap, panimkamot, nga manalangin. Purposefully seeking God's presence and guidance. Itong intentional prayer. Purposefully seeking God's presence and guidance. Talagang sikapin mong manalangin. Kahit sa inyong tahanan, sa iyong bahay, sa opisina, saan ka, karoon ka ng intentional prayer. Gawin po yan. Ibang kapatiran Kahit saan ka opisina, trabaho, biglang papasok sa CR Sirado, manalangin doon They make it intentional prayer. Pinagsikapan nila. Nga magkapag-communicate sila sa ating mahal na Panginoon. Kahit may sila mga minuto, segundo. Hallelujah. May nanalangin sa CR. May mga purposefully seeking God's presence. Kaya gusto mo hanapin ang presensya ng Diyos. And guidance sa ating pagtatrabaho, buhay. Intentional prayer. Purposefully seeking God's presence and guidance. Prayer and communion to God. Consistent prayer. Maintaining an ongoing of conversation to God. Palakpakan natin, Diyos. Last, worship. Kailangan sumamba ka palagi. Amen? Sumamba ka palagi. Sambahin mo ang Diyos. Worship, expressing our love and adoration to God through praise and thanksgiving. Kasi pag sumamba ka dito, maka-express ka ng iyong pag-ibig sa Diyos at adoration. Anong adoration? Yung pag-adore mo sa Kanya. Paghanga mo sa Kanya. Kung sa sanlibutan, pag-idolize mo sa Kanya. Kapangyarihan. Expressing of love and adoration to God through praise and thanksgiving. Kaya pag dito ka sambahan, mag-express ka ng pag-ibig mo sa Diyos, ang iyong pag-adore sa Panginoon, your veneration, your adoration to God through praise. Dahil dito ka na mga puri at pagpagpasalamat sa Diyos. Mag-joyful na si Barry Alan ni Lugaw, magkapagpuri ka ng mayos. Amen? Mapagpasalamat ka sa Panginoon. Expression, adoration to God by means through praise and thanksgiving. Kaya pag wala ka dito, you cannot express your love and adoration to God through praise and worship and thanksgiving. Kaya dito lang sa loob sambahan, pag-express ka ng pag-ibig mo. Kaya sumamba ka. Bakit? Mahal mo ang Diyos. Inaidolo mo ang Diyos. Hinagaan mo ang Panginoon.
Dahil siyang Diyos ka nagligtas sa Diyos kami nagkaway. Nagpagaling ng karamdaman mo, nagbago ng buhay mo. Nagbigay mga para sa iyo. Kaya nakasakay ka ng aeroplano, nakapunta sa ibang lugar, nakatalo ka sa 58 para madagdagan ang apoy sa puso mo na mag-init ka maglingkod sa Panginoon. To God, para sa Diyos. True praise and thanksgiving. Pagitan ng pagpupuri at pagpasalamat. Mga minamahal, tinuturuan tayo ng mahal na Panginoon. Dahil para manatili sa puso natin. You must to keep the fire burning in your heart. Ba mo kalibayaan nga to go out ang apoy lalabas sa iyo. Umarangkada sa puso mo. Sabi ni Manang Pastor, be on fire serving the Lord. Be on fire. Kailangan mag-aapoy ka, maghimainit ka sa paglingkod sa Diyos. Maghimainit ka lang kung manatiliin mo, hindi lalabas sa puso mo ang presensya ng ating Panginoon. Awitan natin. Sikapin natin sa oras na to. Madama natin ang presensya ng Diyos. Nagbigay apoy! Lumalagap-lab na apoy sa puso natin. Singgit! Hallelujah! Needing you like I never felt before. Lumuhod ka at itaas yung kamay. All of the darkness Spiritual passion and devotion. Commitment to God. Every day, my hunger's going Sikapin mo nga madama ang presensya. to me. Mapuspos ka sa oras You are my only refuge. Patugbo ang boses mo. The trouble Singgit mo. help me to give my life completely to Yes. you and make me all the one you want me to be. Lord, just keep the flame burning in my heart. Let my way be the power of your spirit. Keep the fire burning Keep the fire burning in my heart. and let it spread through my consumer. Lord, just keep the flame burning in my He knows what you're going through. You never know. Closer to Him. Malapit na sa Diyos. Yes, we're ready to Get ready to do. There's no time for See. Hallelujah. There's no room for compromise. No room for compromise. Just walk straight and strong, 'cause it won't be long till we see Him straight and stand strong. Oh, just keep the flame burning. Keep the flame burning in my heart. And my way with the fire of your spirit. Keep the flame burning in my heart.
Keep the flame burning. Let it spread to ever come here. Just keep the flame burning. Give the flame burning the heart, Lord. Give the fire burning the heart, Lord. Oh, feel the Spirit, Lord. That's in the heart, Lord. Give the fire burning every heart. Jesus. Keep the flame, the fire burning in our heart tonight. Let the Holy Spirit touch our heart tonight. So that the fire burning in our heart. Huwag natin palabasin sa puso natin yung apoy na sumusunog sa ating puso. Don't let the fire go out, but let the fire come in our heart. Hallelujah! Jesus, manatili to maintain spiritual passion, relationship to God. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. Karapat dapat kang purihin, sambahin. Pasalamatan, Lord. Maraming salamat. Ito yung mga bunga ng panalangin ng iyong lingkod. The fruits of the prayer sacrifices of beloved parents in the Lord. That's why the Holy Spirit come down from heaven. Hallelujah. Build in our heart to keep burning the Spirit of God in our heart. And the burning will remain in our heart that never go out. Hallelujah. Maintain spiritual passion and commandments to call the actively call. Manatili kaming banasigon, active sa paglingkod sa iyo. Nagasiklab, hallelujah, spiritual namin. Aming pangako na paglingkod sa Diyos. Hallelujah, kalami isinggit, Lord. Kalami isinggit, Lord. Hallelujah. Napakasarap isigaw. Hallelujah. 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 Jesus, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Father. Jesus. Thank you, Lord. For the fire remains burning in our heart tonight. May Holy Spirit. Hallelujah. 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 Mga minamahal, habang naramdaman niyo pang presensya, masarap isinggit, patuloy natin purihin ang Diyos. Mababayaan na labas sa puso mong presensya ang apoy nga lumalagablab. Hallelujah. Singgit mo, hallelujah. Jesus. Purihin ka, Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Mga minamahal, manalangin tayong lahat. Consistent prayer, intentional prayer, worship. Panaltiin natin ito sa ating buhay. Itaas yung kamay. Kausapin natin. We have to talk to our loving God. Seeking God's presence and guidance. Opo, dakilang Diyos sa mamalal. This moment we're here talking in front of you. Give conversation and talking to your prayer, Lord. Please, forgive us. Cleanse our heart completely. Remove our weaknesses in our mind, in our heart, Lord. Please maintain the spiritual realm in our heart, Lord. Always keep burning, hallelujah, and the Holy Spirit in our heart, Lord, that never go out, Lord. Help us, Father, to maintain this. Help us, Lord. I cannot do thing without you, my God. We are lossless without you, Father. Ikaw lamang ang lahat sa aming buhay, Lord. Hold us tightly, God. Make us closer to Thee, my God. Hallelujah. Heal our sicknesses, solve our problem. Since life completely increase our faith, remove our vices, remove our poverty in our life, Lord. Bless us so much, my God. Right down to the first prayer. Hallelujah. Dearest beloved parents in the Lord, bless us tonight, Lord. All the beloved brethren here in CDO, Lord. Hindi lamang sa CDO, kundi sa iba't ibang lugar ng buong daigdig. Naabot ng mga webcast, Panginoon, mga webcast viewer. But they gave the power burning them also, Lord, while they are watching, oh God. Hallelujah. In Jesus' name, bless them right na mga Lord. Jesus' name, amen and amen pa sa Lord. Hallelujah. Itaas kamay nyo. Isa patong si ulo. Lahat tayo mag-rebuke. Opo mala Panginoon, minsan pababa ang kapangyarihan mo. I bind the power of darkness. Demons, infirmity, sickness, and diseases. Cast out from all the children right now in the mighty be healed, all kinds of sickness, be healed from them. Cast out demons, poverty, bear weaknesses. Bless them so much right now, my God, Lord. Bless them completely, revive them completely, my God. And they keep burning in their heart and spirit, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. In the mighty of Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin, Diyos, mamamahal. Maraming salamat, Panginoon. Lahat tayo tumayo. Taas yung kamay. Sumigaw tayo ng pinakamalakas na buses na pagtatagumpay sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Amen. Before we go to the closing prayer, Noy, inyong Brad, imong dawato ng Ginoo. Ayaw kamot. Ipiyong mata. Sabat ka sa akong pangamuyo kinasing-kasing. Sulti mo, amahan ko sa langit. Dito ka, amahan ko sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Ginoo. Salamat sa imong kaayo kanako. Panginoon, pasaylo ako sa tanan ko na himog nga sala. O gidawat ko ikaw nga kung personal nga mangluluwas, Dios o gari sa kinabuhi. Gawin himo ako, tinud mong anak sa kasing-kasing, sa binuhatan kamaturan. Isulat akong ngalan sa langit, ano maging anak mo kong tinuon, luwasa sa akong tibok balay pamilya. Sa pangalan ni Jesus, akong gidawat. Amen. Salamat sa kaluluwan to. Sa iluwas sa kaluhi siya. Panginoon, anak mo siyang totoo at paglingkod siya ng lubusan sa iyo. The prosper, Lord Pastor. Jesus' name. Amen pa sa Lord. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. So, hintay magtagal man mahal. Tatay, tumayo po tayo. Taas yung kamay nyo, maminamahal. Tayo po lumukso. Lumukso na ba tayo? Ha? Humana? Closing prayer na tayo pala. Huwag niyong kalimutan yung boxes natin. So, bigay ko mga pagkataon sa ating beloved brother Richard Lito Lumagi. Nandyan, brother Lito Lumagi. Wala siya? Ay, dito po. Sa ating closing prayer po.
Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Binyas. Tayo pong lahat, mga minamahal, ay manalangin sa ating pagtatapos. O mawagpalang Diyos, Ama namin sa langit, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, na ito po kami sama-samang muli. Mahal na Panginoon, hallelujah, nagpupuri at nagpapasalamat, hallelujah, na pinagkalo mo, na tagumpay na yung managawain, na tunay kasama namin, kapiling namin. Mahal na Panginoon, maraming salamat sa iyong Santong Espiritu, matamis na mesesya. Pinapadama mo palagi sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah, hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, hallelujah. Salamat sa biyaya, pagpapala, pinagkakalam mo sa lahat ng mga anak. Pisikal, material, pinansyal, lalo tingin po ang pagpapalang espiritual. Hallelujah! Salamat po, mahal na Panginoon. Tunay walang sapat na salita, kulang pa ang mga bagay na ito na aming ginagawa. Salamat po, mahal na Panginoon. At kung paano mo pinarating ang mga kapatiran sa lugar pong ito, galong di siyang lang pag-uwi, pag-ingatan mo lahat, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak, kasama ang taglay ang pag-ibig na nagmamula sa iyo. Muli, mahal na Panginoon, hallelujah, sa araw po ng Biyernes, ibalik mo silang muli, mahal na Panginoon, sa mananagawain mo, na patuloy pagtipon-tiponin ang lahat na iyong mga pinapaging banal sa lugar pong ito, mahal na Panginoon. Muli, mahal na Panginoon, pag-ingatan mo rin ang mga magmamaliw ng mga sasakyan, ang mga kapatiran, hallelujah, sa mga oras na ito, itong aming samong dalangin, sa ulang malalangin pagluhod ng aming beloved Honorable Pastor, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, we pray, amen, amen, praise the Lord, praise the Lord. Amen. God bless you po. Ang galaman dito. Maglamanaw tayo na mahal. We love you in the Lord. Ang dilis si Born. Gusto magpalihans, mga